Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun ngayon. Ano? Ngayon po ay araw ng, ano ba ngayon? Sabado. Ano? Mukhang napapalimit itong aking vlogging mag-Sabado. Ano? Nag-open na naman po kasi ako ng overtime para sa mga tao ko. At tinitingnan ko lang kung talagang ayos naman ang kanilang trabaho doon. At nang pauwi na rin ako ngayon. Ano? Okay, so ngayon po ay araw ng Sabado, February 15, 2025, ano? Kahapon po ay araw ng mga puso. Sana po kayo ay nag-enjoy ng inyong araw ng mga puso kasama ng mahal sa buhay. Ano? Okay, so dito po sa amin, sa Amerika ay ano ha, merong long weekend uli ngayon, ano? Kasi po Sabado, Linggo, Lunes. Ang Lunes po kasi ay President's Day, ano? Yan ay ginagawa, I think it is parang second Monday of February, parang ganun, ano? Second nga ba? Oh, parang ganun. So yan po ay commemoration or saluting Presidents of the United States, ano? Yan po ay national holiday, kaya yeah, 3-day, no? Weekend or long weekend sa amin na yun. Okay, so kamusta na po kayo diyan sa atin sa Pilipinas, ano? May balita tayo na talagang full blast na. Full blast na ang kampanyahan ngayon ng mga kumakandidato diyan, ano? Bilang senador at at saka miyembro ng party list, ano? So sila ay full blast na at natural ang magkakalaban natural ngayon ay sino ba? Ang nagkakalaban diyan ay si mahigpit na tunggalian ngayon at talagang lantaran ng paninira sa isa't isa ay ang partido ni Bongbong Marcos at partido ng mga Duterte, ano, PDP laban. Okay, so kanya-kanya silang siraan, lalo na itong si Bongbong Marcos, siyempre, tinitira yung mga tao ng kabila, mga Duterte, in a way na pinabili lang daw ng suka ang mga kandidato doon sa kabila. Nag-file na ng candidacy. Ano? Sagot naman itong mga Duterte camp, aba, di bali daw silang pinabili ng suka, kaysa naman sila ang sinusuka. Ay. So, sinusuka, ibig sabihin, sinusuka daw ang gobyernong Marcos. Ano? Ganun ba? Anyway, kanya-kanya silang siraan. Itong si, ito pa, meron pang patutsada itong si Bongbong Marcos na yan daw kanyang mga kandidato, yung alyansa, ano, ng bagong Pilipinas. Mga kandidato na walang bahid ng tokhang at saka ano pa, pogo, at saka pa, parmali, ano? Yan daw po ang mga walang bahid, ano? Ibig sabihin po yan, tinitira diyan, ano? Tinitira diyan yung mga Duterte, ano? Yung mga unang administrasyon. Siyempre, sila nga naman na yang ang sila tokhang na yan ay digay ang nagpasimuno niyan ay si Duterte, ano? Si Rodrigo Duterte. At katulong niya diyan, natural, ay si Bato, ano? Si Bongo, ano? Yan, yung mga yan, ang mga nagpasimuno diyan, ano? Yan yung tokhang na yan, na maraming namatay na Pilipino, na drug addict kuno. Siyempre, kahit naman po drug addict yung mga yun, may mga, kung talagang totoo, ay meron naman po silang karapatan. Ano? So, yeah, tokhang na yan. Ano pa? Pogo. Sino ba ang nagpakuna talaga ng Pogo? Ay, di siyempre, si Duterte na naman. Ano? Alam naman natin na yung mga tao, mga Pogo na yan ay siya may gawa at siya nag-legalize niyan. Actually, siya nagpalaki pala ng Pogo. Ayan, ginawa ngayon na nabisto na ginawang mga scam hub.
Ano? Talaga namang maraming panloloko at maraming pera na nawala, ano? Ginastos at pinagkakwartahan ng mga galamay ng mga Duterte na yan, ano? Marami pong nasasangkot ng mga taong Duterte. Di yan, ano? Tutunayan pa yan, pero marami po talagang nasangkot. Ano pa? Yung Parmali, di ba? Yung Parmali na yan, ano? Naghihirap ang mga tao sa pandemya. Samantalang ang mga tao na nakinabang noon ay mga tao din ni Duterte, ano, na pinagtatanggol pa niya sa national TV na wala na mga tapat daw yung mga naandyan, ano. Napakalaking pera ang nawala sa kaban ng bayan. Kinurakot lang ng mga tao na connected sa mga Duterte. Oh, di ba? Totoo naman 'yon, ano? Totoo naman. At talaga namang yung mga kampo ni Duterte ang nagpasimuno ng tokhang, ng pogo, kurakot sa Parmali. Kung kailan naghihirap ang buong Pilipinas, sila na may nagkakamal-kamal ng pera ng galing sa kaban ng gobyerno. Di ba? Kaban ng bayan. Okay, so assuming na talaga namang totoo, ano? Totoo ang sinabi ni Marcos na walang bahid ng dugo ng tokhang, pogo at Parmali ang kanyang mga tao. Pero tingnan po natin, kilatisin natin yung kanilang mga kandidato na yan. Ay di ba yan yung mga yan, during that time, may mga opisyal din, mga senador, nung panahon ni Rodrigo Duterte, na pumayag at nagsawalang kibo. Palagay natin nagsawalang kibo doon sa tukhang. Hindi man lang pumalag, ano? Wala ka nang narinig dyan sa mga yan. Ano? Padalawa, dun sa Pogo. Diba, yung mga yan, ng mga pumayag at para maging legal ang pangungulekta ng buwis sa Pogo. Kaya po talagang lumaganap ang Pogo. Ginawa nilang batas yan during that time na sila'y senador. Ha? Mga senador sila nun at panahon ni Rodrigo Duterte. Okay? Parmali. Mga senador din yan po yung mga yan nun. Hindi naman po pumalag, ano? Ewan ko kung may pumalag, di ko na matandaan kung may pumalag sa kanila. Ang alam ko no, may pumapalag si Dick Gordon, ano? Para sa Parmali na yan. Di ko na matandaan kung yung mga senador na tumatakbo ngayon, yung mga re-electionist, ay kasama doon sa mga pumalag. Pero nung panahon ni Duterte din po yan, ano? Karamihan pa dyan sa mga hindi pumayag sa rekomendasyon ni Dick Gordon na nahablahan si Rodrigo Duterte ng kaso because of the Parmali. Di ba? So, ang ibig ko sabihin, hindi nga po sila siguro, ano? Hindi sila siguro nabahiran. Pero nagsawalang kibo sila, naging inutil sila during that time, ano? Ang ibig sabihin, abay naging complicit din sila. Ano? Pumayag sila, pinayagan nila na maghari ang kadiliman during that time at kasamaan. Ano? Yan po ang nangyari noon. So, ibig sabihin, pinayagan din nila. So, ibig sabihin na noon, meron din silang bahid. Ano? Bahid ng dugo. Ng anomalya. Ano? Pag hindi mo pinigilan ang alam mong nangyayaring masama sa paligid mo, aba, kasing sama ka rin ang gumagawa niya, mga yan. Kaya wala kang itulak kabigin sa mga kandidato na yan din. Kandidato ng mga Duterte, kandidato ng mga Marcos. Wala po. Kaya sabi ko sa inyo
Pamili kayo. Look outside the box. Yung mga bago, pagbigyan natin, ano? Baka sakaling may pag-asa at mangyari ang gumanda ang bayan na natin, ano? At saka iboto yung talagang tao, mga kandidato na lumalaban sa katiwalian at lumalaban sa kasamaan at kadiliman, ano? Ganyan. Ano po? Marami po diyan, maraming kandidato ngayon na pwede niyong pagpilian na maasahan ninyo. Ano? Okay? So, hayaan niyo silang magbangayan. Hayaan niyo silang maglabasan ng baho. Panoorin natin. Mukhang ito si Vic Rodriguez. Meron daw atang ilalabas na baho kay Marcos. Ano? At tandaan natin yan, si Vic Rodriguez ay dating matagal ng kasama ni Marcos. Simula pa ata siya kumandidatong vice-presidente. Hanggang nitong kumandidatong presidente. Naghiwalay po yan dahil siguro ay may mga issue sila na hindi napagbigyan. So, siguradong itong si Vic Rodriguez ay marami itong alam. Ano? Pabayaan natin maglabasan yan. Okay? So, panuorin lang po natin. Let's go and get the popcorn, soft drinks, and tayo manood sa kanilang bangayan. Alright? Magandang araw po. Bye-bye!